Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa unang bahagi ng ating kwento, nakilala natin si Elias, isang sanggol na iniligtas mula sa paghahain at pinalaki sa kagubatan ng babaeng aswang na si Lyra. Pagkaraan ng 20 taon, bumalik siya sa Santa Amara upang pigilan ang sinaunang balbal na si Gurod. Doon niya nakilala si Natala at Pilo, natuklasan ang pagkawala ng mga bata, at nalamang matagal nang naghahandog ng buhay sina Padre Luciano at Kapitan Severino sa nilalang sa ilalim ng simbahan. Ngunit nang mabuksan ang piitan ni Gurod, isang mas masakit na lihim ang nabunyag. Tinawag ni Gurod na anak si Lyra at ipinakita kay Elias ang alaalang tila nagpapatunay na ang kinilala niyang ina ang pumatay kay Clara. Ngayon ay malaya na ang halimaw, nagbabago na ang mga taga-baryo, at ang pusong nakatali sa ilalim ng simbahan ay muli nang tumitibo. Huminga ng malalim at makinig. Sapagkat sa gabing ito, malalaman natin kung ang dugo ba ang tunay na nag-ugnay sa isang pamilya, o ang pag-ibig na handang humarap sa kamatayan. Simulan na natin ang part 2 ng ang batang pinalaki ng aswang at ang gabi ng kanyang pagbabalik. Umalinggaw sa kuweba ang 13 tunog ng kampana. Isa-isang nalaglag ang mga tanikalang nakapulupot sa dambuhalang puso. Sa bawat pagtama ng bakal sa lupa ay may bahay sa Santa Amara na biglang nawalan ng ilaw. Yumuko ang mga aswang sa paligid habang unti-unting tumatayo si Gurod. Wala itong mukha, ngunit bumuka ang bibig sa dibdib na sapat ang laki upang lumunok ng tao. Lumapit ka, Lyra. Kumilos ang katawan ni Lyra kahit pilit niya itong pinipigilan. Gumapang ang mga ugat na kulay itim sa kanyang leg habang hinihila siya ng kapangyarihan ng sariling ama. Huwag mo siyang hawakan. Bakit mo ipinagtatanggol ang pumatay sa iyong ina? Muling lumitaw sa bibig ni Gurod ang larawan ni Clara. Nakita ni Elias ang katawan nito sa sahig at si Lyra na may dugo sa bibig habang hawak ang sanggol. Sabihin mong hindi totoo. May katotohanan sa ipinakita niya. Napaatras si Elias na tila sinaksak. Isinugo niya ako sa simbahan upang kunin ka. Noong panahong iyon, sinusunod ko ang bawat utos niya. Sapagkat ikaw ang pinakamahusay kong mga ngaso. Marami akong ginawang kasalanan bago ka isinilang, Elias. Ngunit hindi ko pinatay si Clara. Nakita na niya ang alaala. Nakita niya ang bahaging pinili mong ipakita. Inilahad ni Lyra ang kanyang nakagapos na kamay. Ang dugong nasa bibig ko ay mula sa mga lubid na kinagat ko upang makalaya. Si Luciano ang sumaksak kay Clara nang humarang siya sa pagitan mo at ng patalim. Bakit mo ako kinuha kung ipinadala ka niya? Upang dalhin ka sana rito. Iyon ang una kong pakay. Napuno ng galit ang mukha ni Elias. Ngunit inilagay ka ni Clara sa mga bisik ko. Alam niyang aswang ako. Nakita niya ang mga pangil ko at dugong nasa kamay ko. Gayunman, ako ang pinili niyang pagkatiwalaan dahil mas natakot siya sa mga taong nakasuot ng banal na damit. Nang hawakan mo ang kuko ko, tumigil ka sa pag-iyak. Sa unang pagkakataon sa napakahaba kong buhay, may nilalang na hindi tumingin sa akin bilang alipin o halimaw. Kaya tinalikuran ko si Gurod at pinili kita. Magandang kwento mula sa isang mamamatay tao. Totoo bang anak ka niya? Napapikit si Elias. Siya ang lumikha sa akin mula sa anino at dugo ng unang babaeng inihain sa kuweba. Ngunit hindi siya ang nagturo sa aking maging ina. Ikaw ang gumawa niyon. Umumbol si Gurod. Gumalaw ang mga pulang mata sa pader at tumitig kay Elias. Pinili ka niya kaysa sa sarili niyang dugo. Kaya ngayong gabi, ikaw ang kakain sa kanya.
Biglang kumilos ang marka sa dibdib ni Elias. Kumalat ang pulang liwanag sa kanyang mga ugat. Naramdaman niya ang matinding gutom na hindi niya kailanman naranasan. Ang amoy ng dugo ni Lyra ay naging tila pinakamatamis na pagkain sa mundo. Ano ang ginagawa mo sa akin? Ginigising ko ang pamana ng iyong ama. Humaba ang mga pangil ni Elias. Yumuko ang kanyang likod at tumubo sa mga braso niya ang balahibong kulay abo. Hindi na pilak ang kanyang mga mata kundi pula. Elias, tumingin ka sa akin. Nagmulat ng mata si Tala sa tabi ng altar. May dugo ang kanyang noo, ngunit pinilit niyang tumayo. Hindi kanya anak. Hindi kanya pag-aari. Tahimik, anak ng tagatugtog. Isang anino ang pumalibot sa leeg ni Tala. Bago ito humigpit ay kinagat ni Pilo ang kamay ng lalaking humahawak sa kanya. Pasensya na. Kapag takot ako, kung ano-ano ang kinakagat ko. Sinunggaban ni Pilo ang sulo at itinapat sa anino. Naputol ang pagkakahawak nito kay Tala. Tala, anuman ang plano mo, sana kasama ang pagtakas. Kailangan nating gisingin si Elias. Mas gusto ko iyong pagtakas. Samantala, unti-unting lumalapit si Elias kay Lyra. Pinipigilan niya ang sariling katawan, ngunit bawat tibok ng pusong nasa itaas nila ay nagpapalakas sa utos ni Gurod. Elias, naaalala mo ba noong una kang nanghuli? Tumahimik ka. Umuwi kang may dalang buhay na manok dahil naawa kang patayin. Sabi kong tumahimik ka. 3 buwan nating inalagaan iyon hanggang kainin ng sawa. Nakakalungkot naman ang kwento. Pilo, hindi ka nabigo dahil hindi mo kayang pumatay. Ipinagmamalaki kita dahil pinili mong hindi pumatay kahit kaya mo. Huminto si Elias sa harap niya. Nanginginig ang kanyang mga kuko habang nakataas sa leeg ni Lyra. Patayin mo siya. Kung kailangan mong gawin upang makalaya sa utos niya, hindi kita sisisihin. Hindi mo ako pinalaking mamamatay ng sariling ina. Ibinaon ni Elias ang mga kuko sa sariling palad. Ang sakit ang gumising sa kanyang isip. Muling naging pilak ang kanyang mga mata. Sa halip na si Lyra, sinugod niya ang mga aswang na nakabantay. Tinamaan niya ang una sa dibdib at ibinangga ito sa 2 kasama. Tinanggal niya ang tanikala ni Lyra habang sinalag nito ang isa pang aswang gamit ang pakpak. Hindi pa kita napapatawad sa pagtatago ng katotohanan. Tatanggapin ko. Pero ikaw ang aking ina. Sa unang pagkakataon ay napaluha ang babaeng aswang. Mga taksil. Ibinagsak ni Gurod ang mahaba nitong kamay. Sinalo yun ni Elias at Lyra, ngunit napaluhod sila sa bigat. Mula sa itaas ay narinig nila ang sigawan ng mga taga-baryo. Tuluyan nang nagising ang mga pulang matang itinanim ni Gurod sa loob ng kanilang katawan. Ang ilan ay tumubo ang mga pangil. Ang iba ay gumapang sa mga bubong na tila mga hayop. Ngunit hindi sila tunay na aswang. Sila ay mga taong ginawang kasangkapan ng nilalang sa pamamagitan ng takot na minana nila sa kanilang mga ninuno. Pumili ka, Elias. Manatili ka rito at patayin ako habang nilalapan ng mga taga-baryo ang isa't isa. O iligtas mo sila at hayaang maging ganap ang aking paglaya. Napatingin si Elias sa pintuang patungo sa baryo. Ang mga taong nasa itaas ang nagtangkang ihain siya. Sila rin ang humabol kay Lyra, na nahimik sa pagkawala ng mga bata, at nagtago ng katotohanan sa loob ng 20 taon. Hindi mo sila kailangang iligtas. Ikaw ang nagsabing hindi ko sila kailangang patawarin upang hindi ko sila hayaang mamatay. Hindi ko alam na kailangan kitang isugal. Tinuruan mo akong pumili ng tama kahit mahirap. Huwag mong bawiin ang aral dahil natatakot ka para sa akin. Napangiti si Lyra sa gitna ng kanyang pagluha. Talagang matigas ang ulo mo. Kanino kaya ako nagmana?
Tumakbo sina Elias, Lira, Tala, at Pilo paakyat sa simbahan. Hindi sila hinabol ni Gurod. Alam itong sa bawat sandaling malayo si Elias sa puso, ay lalo nitong nababasag ang natitirang selyo. Sa loob ng simbahan ay nagkakagulo ang mga tao. May mga taga-baryong nakasabit sa kisam, may gumagapang sa dingding, at may humahabol sa sariling pamilya. May pagkakataon pa bang sabihin hindi ko ginusto ang tayo sa planong ito? Hawakan mo ang lubid ng kampana. Bakit laging lubid ang ibinibigay sa akin? Huling beses, nahulog ako sa hukay. Kaya ngayon, wag mong hilahin hanggat hindi ko sinasabi. Napakalinaw. Gusto ko yan. Tumalon si Elias sa gitna ng plaza. Sinalubong siya ng 10 taga-baryong may pulang mata at mahahabang kuko. Sa halip na sugatan sila, hinawakan niya ang una at inilapat ang duguang palad sa noo nito. Umilaw ang marka sa kanyang dibdib. Isang aninong hugis uod ang lumabas sa bibig ng taga-baryo at naging abo sa hangin. Hindi sila aswang. May bahagi ni Gurod sa loob nila. Kung ganoon, ilabas natin lahat. Mabilis na lumipad si Lira sa ibabaw ng plaza. Isa-isa niyang ibinagsak sa harap ni Elias ang mga sinapian. Inilalapat ng binata ang kanyang palad sa kanilang noo upang bunutin ang mga anino. Ngunit bawat aninong sinusunog niya ay kumukuha ng bahagi ng kanyang lakas. Hindi niya kakayaning linisin silang lahat. Sabihin mo kung kailan ko hihilahin. Hindi pa. Sa kabilang bahagi ng plaza ay nakita ni Kapitan Severino ang sariling apo na may pulang mata. Lina, ako ito. Ibinigay ninyo kami sa kanya. Sumugod ang bata. Hindi nagawang itaas ng kapitan ang kanyang sandata. Bago siya masaktan ay dumating si Elias at hinawakan ang noo ni Lina. Lumabas ang anino mula sa bibig ng bata at bumalik ang normal nitong mga mata. Iniligtas mo ang apo ko. Gaya ng pagligtas ko kay Milo. Kahit isa ako sa kumuha sa iyo noong sanggol ka. Hindi para sa iyo ang ginawa ko. Para sa batang walang kasalanan. Yumuko ang kapitan. Sabihin mo kung paano ako makatutulong. Ilabas ninyo ang mga bata mula sa silid sa ilalim at dalhin sa kabilang ibayo ng ilog. At kayo, tatapusin namin ang pinili ninyong pakainin. Tinipo ni Kapitan Severino ang mga taga-baryong hindi pa sinasapian. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-utos upang itago ang kanilang kasalanan. Pinangunahan niya silang bumaba upang iligtas ang mga batang nakakulong. Samantala, pumasok si Padre Luciano sa kampanaryo. Hawak niya ang patalim na ginamit sa pagpatay kay Clara. Lumayo kayo sa kampana. Tapos na ang kasunduan mo. Hindi mo nauunawaan ang mawawala sa akin. Batay sa mukha mo, parang 20 taon ng libreng pagpapabata. Ibibigay ko kay Gurod ang dalaga at ang binata. Bibigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Sinugod niya si Tala. Humarang si Pilo gamit ang makapal na lubid ng kampana. Pumulupot ang lubid sa braso ng pari at nahulog ang patalim. Hindi ako magaling sa lubid pero minsan nagkakamali ako sa tamang direksyon. Sinuntok siya ni Padre Luciano at napaluhod. Kinuha ng pari ang patalim at itinaas sa ibabaw ni Pilo. Biglang umakyat mula sa sahig ang mahabang kamay ni Gurod. Panginoon, ako ito. Ang tapat mong lingkod. Ang lingkod na wala nang maihahandog ay siya ng handog. Pumulupot ang mga daliri sa katawan ng pari. Sa bawat paglapit niya sa sahig ay bumabalik ang tunay niyang edad. Kumunot ang kanyang balat, pumuti ang buhok, at nanghina ang mga butong matagal na pinatatag ng buhay ng mga bata. Ipinangako mo sa akin ang walang hanggan. Ang gutom lamang ang walang hanggan. Hinila si Padre Luciano pababa sa bitak ng sahig. Naiwan sa mga tabla ang patalim at ang damit na matagal niyang ginamit upang magmukhang banal. Iyan ang dahilan kung bakit binabasa muna ang kasunduan.
Buhay ka pa ba? Nasaktan ang mukha ko, pero sabi ng nanay ko, wala namang gaanong masisira. Kinuha ni Tala ang patalim. Sa hawakan nito ay nakaukit ang parehong simbolo na nasa lumang susi ni Aling Rosa. Ito ang nawawalang bakal ng kampana. Isinuksok niya ang patalim sa puwang sa gitna ng lumang kampana. Nagmistula itong orihinal na dila ng kampana na matagal na inalis ni Luciano. Pilo, hilahin mo na. Sa wakas, malinaw na utos. Buong lakas na hinila ni Pilo ang lubid. Tumunog ang kampana. Hindi malakas ang unang tunog, ngunit nagliwanag ang mga ukit sa buong simbahan. Napatigil ang mga sinapiang taga-baryo. Sa ikalawang tunog ay lumabas mula sa kanilang katawan ang mga anino. Sa ikatlong tunog ay nagsimulang magbalik ang mga tanikala sa puso ni Gurod. Patayin ang tagatugtog. Lumipad patungo sa kampanaryo ang mga aswang na tauhan ni Gurod. Hinarang sila ni Lira sa himpapawid. Nagsalpukan ang mga pakpak sa ibabaw ng plaza. Sinunggaban ng unang aswang ang kanyang balikat, ngunit pinaikot niya ito at ibinagsak sa bubong. Kinagat ng ikalawa ang kanyang pakpak. Sa halip na umatras ay hinila ni Lira ang kalaban palapit at tinamaan ito sa dibdib. Dalawa pang aswang ang sabay na sumugod. Pinalibutan nila siya at pinaghiwa ang natitira niyang balabal. Inay! Bumalik ka sa puso. Ako ang bahala rito. Sa ikaapat na tunog ng kampana ay tumakbo si Elias pabalik sa ilalim ng simbahan. Sa bawat hakbang ay may nilalang na lumalabas mula sa mga dingding. Hindi siya huminto. Sinusunggaban niya ang mga ito, ibinabagsak sa lupa, at sinusunog gamit ang dugong dumadaloy sa kanyang palad. Sa ikalimang tunog ay narating niya ang kuweba. Kalahati ng katawan ni Gurod ay nakalabas na mula sa ilalim ng dambuhalang puso. Maaari kitang bigyan ng lakas upang maghari sa mga tao at aswang. Hindi ako bumalik upang maghari. Maaari kong ibalik si Clara. Hindi mo kayang ibalik ang minahal mo lamang bilang pagkain. Maaari kong alisin ang lahat ng sakit mo. Kapag inalis mo ang sakit, aalisin mo rin ang alaala ng mga taong nagmahal sa akin. Sa ika-6 na tunog ay tumalon si Elias sa ibabaw ng puso. Bumaon ang kanyang mga kuko sa makapal na balat nito. Umagos ang maitim na dugo na naging maliliit na ahas. Pumulupot ang mga iyon sa kanyang mga paa at hinila siya pababa. Sa ika-7 tunog ay isinaksak ni Elias ang sariling duguang palad sa sugat ng puso. Nagliyab ang marka sa kanyang dibdib. Sumigaw si Gurod at nanginig ang buong burol. Hindi sapat ang dugo mo. Tama ang nilalang. Sinusunog ng dugo ni Elias ang puso, ngunit agad naghihilom ang sugat. Sa ika-8 tunog ay hinawakan siya ni Gurod at ibinagsak sa bato. Nabitiwan ni Elias ang puso. Lumabo ang kanyang paningin. Sa itaas ay patuloy na humihila ng lubid si Pilo habang inaalalayan ni Tala ang kampana. Pang-ilan na yon? 8. Sigurado ka? Nahihilo na ako. Hilahin mo lang. Sa ika-9 na tunog ay nabasag ang isang bahagi ng kampanaryo. Pumasok ang 3 aswang na nakalampas kay Lira. Itinaas ni Tala ang sulo habang humahawak pa rin sa lubid si Pilo. May plano ka ba? Wala. Sa wakas, pantay na tayo. Sumugod ang mga aswang. Bago sila makarating kina Tala at Pilo ay may bumagsak sa pagitan nila. Si Kapitan Severino iyon, hawak ang sibat na binalutan ng banal na bakal. Ituloy ninyo ang pagpapatunog. Paano ang mga bata? Nasa kabilang pampang na sila. At ikaw? 20 taon akong nagtago sa likod ng takot. Ngayon ako naman ang haharang. Sinalubong ng matanda ang mga aswang. Hindi siya kasing bilis ng mga ito, ngunit alam niya ang bawat makitid na bahagi ng kampanaryo.
Ginamit niya ang mga haligi upang hindi siya mapalibutan. Tinamaan niya ng banal na bakal ang unang nilalang. Tinulak niya ang ikalawa palabas ng bintana. Ngunit ibinaon ng ikatlo ang mga kuko sa kanyang balikat. Ilahin niyo! Sa ikasampung tunog ay nabasag ang lahat ng pulang mata sa mga pader ng baryo. Sa ilalim bumangon si Elias. Muling sinunggaban siya ni Gurod. Ngunit bago siya madurog sa mahahabang daliri ay dumating si Lyra. Sugatan at punit ang mga pakpak nito, ngunit hindi nawala ang bangis sa mga mata. Bitawan mo ang anak ko. Ako ang iyong ama. Ikaw ang lumikha sa katawan ko. Siya ang nagturo sa akin kung bakit dapat akong mabuhay. Sinunggaban ni Lyra ang kamay ni Gurod at kinagat ito. Kumawala si Elias. Sa ikalabing isang tunog ay sabay nilang sinalakay ang nilalang. Tumakbo si Elias sa mahabang braso nito habang pinipigil ni Lyra ang kabilang kamay. Tumalo ng binata patungo sa bibig sa dibdib. Bago siya lamunin ay ibinaon niya ang dalawang kamay sa magkabilang gilid nito at pinilas ang maitim na laman. Mula sa loob ay naglabasan ang mga alaala ng libo-libong biktima. Palayain ninyo kami. Pinalibutan ng mga alaala si Gurod. Sa unang pagkakataon ay umatras ang sinaunang nilalang. Wala kayong kapangyarihan sa akin. Sa ikalabing dalawang tunog ay nahulog ang kampana mula sa kinakapitan nito. Kumapit si Natala at Pilo sa lubid habang nakabitin ito sa ibabaw ng plaza. Isang tunog pa. Wala na tayong kampana. Nasa dulo pa rin ang lubid. Nga. Nakalimutan kong tumingin sa ibaba. Bumagsak ang kampana sa harap ng simbahan, ngunit hindi tumunog. Nakadagan ng isang aswang sa ibabaw nito. Sugatan sa gilid si Kapitan Severino, ngunit muli siyang tumayo. Buong lakas niyang sinugod ang aswang at itinulak palayo. Ngayon, sabay na tumalon si Natala at Pilo mula sa kampanaryo habang nakakapit sa lubid. Sa bigat nilang dalawa ay umindayog ang bakal na dila sa loob ng kampana. Tumunog ito sa ikalabintatlo at huling pagkakataon. Umabot ang tunog hanggang sa kailaliman ng kuweba. Nagliwanag ang dugo ni Elias sa loob ng puso. Ngunit sa halip na masunog si Gurod ay bumalot kay Elias ang maitim na apoy. Ang isa sa aking dugo ang kailangang manatili sa puso upang tuluyan akong mamatay. Naunawaan ni Lyra ang kahulugan. Huwag. Nang matagpuan kita, wala akong alam tungkol sa pagiging ina. Akala ko sapat ng pakainin ka, itago ka, at turuang mabuhay. Ngunit itinuro mong ang pagiging ina ay ang pagpili sa anak araw-araw, kahit natatakot at nasasaktan. May ibang paraan. 20 taon kitang pinangako ang ibabalik kita sa iyong ina. Ngayon, ako ang kailangang pumunta sa kanya. Niyakap ni Lyra si Elias. Pagkatapos ay itinulak niya ang binata palayo at tumalon sa loob ng nagliliyab na puso. Inay! Lyra! Pumulupot ang mga ugat ng puso sa katawan ni Lyra. Sa halip na labanan ang mga iyon ay ibinaon niya ang sariling mga kuko sa pinakagitna. Elias, ngayon. Tumakbo si Elias patungo sa puso. Isinaksak niya ang dugoang palad sa puwang na binuksan ni Lyra. Nagsama ang dugo ng batang may tatak ng buwan at dugo ng anak ni Gurod. Sumabog ang puting liwanag sa buong kuweba. Isa-isang nabasag ang mga ngipin sa dibdib ni Gurod. Naging abo ang mahahabang daliri nito. Ang mga alaala ng mga biktima ay dumaan sa katawan ng halimaw at pinunit ang anino nitong ilang siglo nang nabubuhay. Anak, huwag mo akong iwan. Hindi mo ako kailanman tinuring na anak. Ngunit dahil kay Elias, namamatay akong isang ina. Tuluyang pumutok ang puso. Ang huling sigaw ni Gurod ay naging alon ng hangin na nagpayanig sa buong Santa Amara. Gumuho ang mga haligi sa kuweba.
Sinubukan ni Elias abutin si Lyra, ngunit tinabunan sila ng puting apoy. Mabuhay ka, anak. Iyon ang huling salitang narinig niya bago tuluyang nawala ang kanyang ina sa liwanag. Nawalan ng malay si Elias habang bumabagsak ang kisame. Sa ibabaw, nabiyak sa gitna ang lumang simbahan. Mula sa mga bitak ay lumabas ang libo-libong puting paru-paro. Bawat isa ay may dalang tinig ng batang minsang naihandog kay Gurod. Malaya na kami. Nawala ang pulang kulay sa mga mata ng mga taga-baryo. Naging abo ang natitirang mga aswang na tauhan ni Gurod. Nang humupa ang pagyanig, tumakbo si Natala at Pilo patungo sa guho. Elias, Huwag kang sumagot mula sa ilalim. Hindi ko kayang buhatin ang buong simbahan. May kamay na lumabas mula sa pagitan ng mga bato. Agad silang naghukay kasama ang mga taga-baryo. Natagpuan nila si Elias sa loob ng bilog na puwang na hindi tinamaan ng mga gumuhong bato. Nakabalot sa kanya ang punit na maitim na balabal ni Lyra. buhay siya. Mabuti. Dahil hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa aswang niyang ina kung hindi. Natahimik si Tala. Naalala nilang hindi na makababalik si Lyra. Pagmulat ni Elias ay agad niyang hinanap ang ina. Nasaan siya? Walang nakasagot. Hinawakan niya ang balabal at idinikit iyon sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon mula nang bata pa siya ay umiyak si Elias nang walang pagtatangkang itago ang sakit. Umupo sa tabi niya si Natala at Pilo. Hindi sila nagsalita. May mga dalamhating hindi kailangang punuin ng salita. Nang sumikat ang araw ay natagpuan nila si Kapitan Severino sa tabi ng kampana. Malubha ang kanyang mga sugat ngunit buhay pa. Tapos na ba? Patay na si Gurod. At ang aswang na nagpalaki sa'yo. Ibinigay niya ang buhay niya para sa baryong humabol at tumawag sa kanyang halimaw. Pumikit ang kapitan sa hiya. Walang paghingi ng tawad na sapat. Tama ka. Mananatili ka ba upang parusahan kami? Mananatili ako upang tiyaking wala ng batang gagawin niyong kabayaran sa sarili ninyong takot. Ang parusa ninyo ay mabuhay habang naaalala ang mga pangalan ng lahat ng hindi nyo iniligtas. Ipinasulat ni Elias sa mga bato ng bagong liwasan ang pangalan ng bawat batang nawala. Ipinagiba ang natitirang bahagi ng lumang simbahan at isinara ang lagusan gamit ang banal na bakal, asin, at mga batong mula sa ilog malalim. Inamin ni Kapitan Severino sa buong baryo ang kasunduang ginawa nila kay Gurod. Hindi siya tumakas sa pananagutan. Ibinigay niya ang kanyang tungkulin at ginugol ang natitirang buhay sa pagtulong sa mga pamilyang nawalan ng anak. Si Aling Rosa naman ang nanguna sa pag-aalaga sa mga batang nailigtas mula sa ilalim. 20 taon akong natahimik. Hindi ko nahahayaang manahimik ang katotohanan. Nagtayo sila ng bagong maliit na kapilya sa kabilang bahagi ng baryo. Wala itong lihim na silid, itim na kandila, o altar na dinidiligan ng dugo. Sa harap nito ay nakasabit ang lumang kampanang nagpalaya sa kanila. Si Pilo ang naging tagatugtog. Bakit ako? Dahil ikaw ang pinakamagaling humawak ng lubid. 2 beses akong muntik mahulog dahil sa lubid. Ngunit buhay ka pa. Napakababa ng pamantayan nyo. Si Tala ay nagpatuloy sa pagtuturo sa mga bata. Ngunit idinagdag niya sa kanilang mga aralin ang kasaysayang matagal itinago ng mga matatanda. Ang takot ay lumalaki kapag ikinukubli. Ang katotohanan ay nagiging ilaw kapag ibinabahagi. Si Elias naman ay nanirahan sa pagitan ng baryo at gubat. Sa umaga ay tumutulong siyang magtayo ng mga bahay at maghanap ng mga naliligaw sa kabubatan. Sa gabi ay binabantayan niya ang hangganan laban sa mga nilalang na maaaring sumunod sa naiwan na amoy ni Gurod. Hindi na siya itinuring na estranghero ng mga bata. Kuya Elias, totoo bang kaya mong makarinig ng bulong sa kabilang bundok? Ano ang sinasabi ng bundok?
Sinasabi nitong dapat ka nang maligo. Hindi bundok yan. Nanay ko yan. Hindi agad nawala ang takot ng matatanda kay Elias. Ngunit sa bawat batang inililigtas niya at bawat gabing binabantayan niya ang baryo, unti-unti nilang naunawaan ang aral na huli na nilang natutuhan. Hindi nasusukat ang kabutihan sa anyo, lahi, o pangil. Nasusukat ito sa pagpiling protektahan ang mahina kahit walang nakakakita. Isang taon matapos ang pagkamatay ni Lyra ay nagtungo si Elias sa kubo sa pagitan ng mga balete. Nandoon pa rin ang sunog na palayok, mga halamang gamot, at upo ang laging nirereklamo niyang tabingi. Inilapag niya sa mesa ang balabal ng ina. Tinupad ko ang pangako kong babalik. Dumaan ang hangin sa bintana. Gumalaw ang palayok at nahulog ang takip sa sahig. Kahit patay ka na, mainay ka pa ring magluto. Napangiti siya habang pinipigilan ang luha. Mula sa labas ay narinig niya ang pamilyar na yabag. Lumabas siya at nakita si Natala at Pilo na may dalang pagkain. Nagdala ako ng sinaing. Sunog ba? Kaunti. Magugustuhan yun ni inay. Kumain silang tatlo sa harap ng kubo habang sumisikat ang buwan. Sa pagitan ng mga puno ay may nakita silang babaeng nakasuot ng maitim na balabal. Nakita mo ba iyon? Kung sasabihin niyong aswang iyon, mauuna na akong umuwi. Tumayo si Elias at lumapit sa mga puno. Wala na roon ang babae. Ngunit sa lupa ay may isang maliit na pangil na nakasabit sa piraso ng lumang kwintas. Nang hawakan niya yon ay narinig niya ang boses ni Lyra sa hangin. Mabuhay ka, anak. Mula noon, tuwing sumisikat ang pulang buwan ay hindi na isinasara ng mga taga Santa Amara ang kanilang mga pinto dahil sa takot kay Elias. Sa halip ay nag-iwan sila ng ilaw sa bintana upang malaman niyang may tahanan siyang maaaring balikan. Ngunit may isang bagay na hindi nawala sa ilalim ng guho ng lumang simbahan. Sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba ay may natitirang piraso ng pusong hindi naging abo. Isang gabing walang buwan, gumalaw iyon. Bumuka sa ibabaw nito ang isang napakaliit na mata. Hindi natatapos ang gutom. Sa kubo, biglang napatingin si Elias sa direksyon ng Santa Amara. Kumislap ang kanyang mga matang pila. Hindi rin natatapos ang pagbabantay. At diyan nagtatapos ang kwento ng ang batang pinalaki ng aswang at ang gabi ng kanyang pagbabalik. Mga kaibigan, ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugong dumadaloy sa ating mga ugat. Nabubuo rin ito sa mga taong pinipili tayong mahalin, alagaan, at ipagtanggol kahit wala silang obligasyong gawin yon. Si Lyra ay isinilang mula sa dilim, ngunit pinili niyang maging liwanag para kay Elias. Samantala, ang mga taong nagpakilalang tagapagtanggol ng baryo ay hinayaang gawing dahilan ang takot upang saktan ang mga walang kasalanan. Ipinapaalala ng kwentong ito na hindi ang anyo, lahi, katayuan, o sinasabing kabanalan ang sukatan ng kabutihan. Ang tunay na pagkatao ay nakikita sa mga pagpili natin kapag walang katiyakang may gantimpala. Hindi rin sapat ang pagsisisi kung itinatago lamang natin ang katotohanan. Ang pananagutan ay nagsisimula sa pag-amin, pagprotekta sa mga nasaktan, at pagtitiyak na hindi na mauulit ang kasamaan. At gaya ni Elias, maaari nating piliing wakasan ang minanang puot sa halip na ipasa ito sa susunod na salinlahi. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell. Ay share rin ito sa kaibigan niyong naniniwalang ang pinaka-nakakatakot na halimaw ay iyong may pangil. Baka pagkatapos ng kwentong ito ay magbago ang kanilang isip. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na gabi, mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, huwag matakot sa aninong nagbabantay sa inyong bintana, at tandaan, kung minsan, ang nilalang na kinatatakutan ng lahat ang siyang tanging handang magligtas sa inyo.